What's up mga ka-ferry ko? So today share ko naman yung experience ko traveling from Camiguin to Bohol. So from Balbagon Port to Hagna Port in Bohol via Super Shuttle Ferry. So yun nga, galing akong Davao, nagbus ako papuntang CDO, tapos nag-ferry to Camiguin, and now I'm here in Bohol. Sumakay ako ng Super Shuttle Ferry. Ito yung ticketing office nila just before the terminal. No, papasok na to sa terminal area. 766 ang pamasahe, travel time 3.5 hours. Camiguin to Bohol schedule 9:30 AM, Bohol to Camiguin naman is 2:30 PM. So ito yung papasok. So maglalakad kayo or magpapatid ka ng tricycle, pwede naman. Basta nakakuha kayo ng ticket doon. Tapos magbayad kayo ng 30 pesos dito as terminal fee. Tapos ito yung loob ng terminal area where you'll be waiting for boarding. So ito, boboard na kami ng mga around 9:15 AM. We are boarding this Super Shuttle Ferry to Hagna, Bohol from here in Balbagon Port in Camiguin. So pwede nyo palang iwanan yung mga luggage nyo dito sa baba. Meron namang parang pallet dyan na pwedeng pag-iwanan ito ng inyong luggage. So yan, iniwan ko yung luggage ko dyan kasi wala namang importanteng bagay dun sa luggage ko at saka nakalock naman siya. Anyway, so dito aakyat na kayo. Dito, yung ano pala nito, yung boat na to is wala siya masyadong chairs. Sleeping beds yung nandito. So, ito yung itsura ng mga beds. Malinis naman in fairness. Tapos sa loob meron din. Hindi pa rin aircon pero merong ito naman yung itsura dun sa loob ng mga bunk beds. Yung kanina sa labas yun. Tapos may sun deck na may mga chairs. Kaso sobrang init na nung syempre umalis kami ng around 10. Sobrang init na kaya hindi ako nagtagal doon. May canteen din sila dito. Ayun. Tapos may accommodation pa dito sa may canteen din. Ito naman, mga bunk beds din. Ito yung itsura niya. Tapos sobrang linaw ng tubig, tingnan nyo guys. Sa port lang to ha, ng Balbagon Port dito sa Camiguin. Sobrang linaw ng tubig. In fairness, maganda. Tapos yan yung mga benta sa canteen nila. Very basic lang. So, it's 9:45. Hindi pa rin siya umaalis. So, baka 10 pa to alis or something. Lahot pa ng tubig yung mga staff para sa CR. And ano pa ba, sobrang init, like there's no air conditioned room or something. Tapos ano pa ba, but ano siya, yung boat na to probably is naka-design siya for really long ano matawag doon, it's not long haul, basta long journey kasi bed lahat halos. May lang, konting chairs doon sa parang sun deck. Tapos mostly na, bed na. Okay naman siya, malinis naman. But mainitan talaga. Eto, finally at 9:55, nakaalis na kami ng Balbagon Port. So, at 9:55, umalis na yung barko. So, again, dapat 9:30 to yung original na departure niya. Pero, 9:55 na siya nakaalis. But okay lang din. Mainit talaga dito sa loob while waiting for the departure. Pero ngayon, medyo okay na kasi nga, medyo may hangin na. So, ayun, update ko kayo. Around 4 hours, mahigit ang biyahe na to. Almost 5 hours yata. So, darating siya ng kung umalis kami dito na around 10, 11, 1, 2, 3 around 3 PM nasa Hagna, Bohol na kami hopefully. So yun. So nandyan lang pala yung CR guys, for both male and female sa likod nun. Tapos ito, pupunasan muna natin. Buti na lang may dala akong wet wipes at saka alcohol. Kasi syempre gusto natin ng malinis din na area, no? Yung tutulugan natin. Try muna nating matulog kasi halos 5 oras din na biyahe ito and wala namang ibang pwedeng gawin dito sa boat na to. And yun nga, pinunasan ko yung foam ng ito, yung higaan.
Tapos leather yung cover naman. So yun, buti nilang may dala akong wet tissue at saka alcohol. Tapos nilagyan ko siya ng parang yung beach towel or something, beach mat. Tapos itong shawl para malinis kunwari. So yun, mamaya I don't know kung anong gagawin dito, basta yun, siguro try ko talagang matulog muna. So yun guys, it's been 2 hours since nakaalis kami ng Balbagon Port in Camiguin, and so far may signal pa naman, tsaka even internet, meron pa data, so nakapag-internet pa nga ako, and nakatulog na rin ako ng slide. So ngayon, eto, wala na akong magawa. Kwento ko na lang yung experience ko nung first time ko sumakay ng barko from Davao to Manila. Ganito din halos yung itsura nung nung barko, like ayan yung trapal, tapos may railings, tapos ganitong bunk beds. Tapos yun nga lang more than 3 days yun, I think 4 days yun from Davao to Manila. Tapos ganito talaga yung itsura ng barko, wala ding aircon. Tapos ito parang lang din, parang very simple na barko. And itong sinakyan ko na Super Shuttle Ferry, luma na rin siya, kinakalawang na nga din siya talaga. Pero dahil 4 hours lang naman to, 4 hours mahigit, so okay lang, comfortable naman kahit paano yung ride. Hindi na siya mainit nung nag-start ng nung nakaalis na kami ng port. Pero nung nasa port pa, sobrang init talaga, like kasi hindi mahangin that time, so sobrang init talaga. Anyway, may canteen din pala to, pupuntahan ko later. Iinom siguro ako doon ng malamig na tubig or what, soft drinks maybe, kasi wala talagang dito, wala masyadong pasahero din, konti lang yung pasahero actually. Wala kang magagawa dito, either matulog ka, tapos hindi rin ako nagdala ng libro, ayoko rin mag-ebook. Ito, kaya nagbi-video na lang. So yun lang guys, i-share ko lang sa inyo. So ito yung toilet guys, malinis naman in fairness, wala lang talagang flush na at least, pero may tubig naman dun sa labas. At ito na nga, after 3.5 hours, papadak na kami dito sa Hagna Port in Bohol. It's 1:45 PM and andito na kami sa Hagna Port in Bohol. So basically, na pala siya, 10, 11, 12, 3 hours mahigit lang. Di ba umabot ng 4? So let's see. Dire-diretso na ako ng Panglao. After here, Tagbilaran, tapos Panglao. Paglabas pala ng port, meron ng McDonald's. So, nag-lunch muna ako kasi late na nga. Around 2 PM na to. Tapos, malapit lang din sa McDonald's, doon sa unahan. So, may Our Deli Bread. Nandun yung bus stop naman na sakayin papuntang Tagbilaran City. Sumakay ako ng van kasi yun yung nauna, hindi ako nag-bus. Ayan, tapos bumaba ako dito sa Daong Bus Terminal. Yung pamasahe pala was 120 pesos galing Hagna. Tapos, dito na rin ako sumakay ng bus naman papuntang Panglao na around 1 hour yung biyahe, tapos 70 pesos yung pamasahe. And dito ako nagstay. Book nyo na lang guys, bit.ly/Panglao Inn, 1,000 pesos lang per night.